Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hoy, teka, nilabanan ng panggalan ang pagnanasang sa muka at gumawa ng tunog sa oras. Hindi na niya talaga makita. Nakakadiri kasi ang operasyon ng matanda ngayon, pero ang mas nakakadiri ay pilit kukunin ng lalaking ito ang mga isdang ito at ibuhos sa bibig ni Aaron. Nakasimangot din si Zia Wei. Bagamat ang Aaron ngayon ay parang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo, medyo totoo ba ito? Hindi ito legal iligtas ng mga tao. Halatang nakakainsulto. Matanda tito, legal iligtas ka ba talaga ng mga tao? Mahinang sabi din ni Zia Wei. Sinulyapan sila ng matanda, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, pagkatapos ay bahagyang iginalaw ang kanyang mga kamay, at direktang inilagay ang isda sa bibig ni Aaron. Isa pa. Ang nakita nila ay pumikit sila at nagpaalam sa kanilang mga ulo. Grabe, tulungan mo siyang mahiga. Bumangon ang matanda at tinapik ang kamay. Pagkatapos ay pumunta siya sa susunod na mesa, nagbuhos ng isang basong tubig at uminom, may natitira pang isda. Tandaan na pakainin siya tuwing 5 minuto, pagkatapos nun, nilabas niya yung kinain niyang isda kahapon, nilagay niya sa mesa at nagsimulang maglinis. Tumingin si Zia Wei sa panggalan. Saglit na nag-alinlangan ang panggalan, pumikit at tuluyang tumango. Dahil ang matanda ay paulit-ulit na nagsasabi na buhay para sa buhay, sa tingin ko siya ay dapat magkaroon ng kanyang paraan. Dahil siya na ang bahala, hayaan mo na siya. Anyway, wala silang paraan. Tumango si Zia Wei at marahang ibinalik sa kama si Aaron. Pagkatapos, bahagyang dinala niya ang bakas ng enerhiya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay dahan-daang ikinabot ito sa Aaron upang dahan-daang alisin ang dugo at dumi para sa kanya. Sinulyapan ng panggalan ang matanda, lumakad at umupo sa tapat niya. Matanda, ikaw na isda at ang iyong sirang damo ay talagang makakapagpagaling sa kanya. Ngumiti ang matanda, kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, may iligtas mo siya mag-isa. Ang totoo, kung hindi niya nailigtas ang buhay ng matanda, hinding-hindi siya ililigtas ng matanda kahit nabaliin mo ang paa ng matanda. Medyo nahiya ang panggalan, napangiti si Hehe at sinabing, "What's the doubt? I just wanna ask, what's the principle? Tsaka may mga errands blood ka dito, the bleeding is for blood feeding, hindi ko talaga maintindihan." Ngumiti ang matanda, lumakad ka at tulungan mo akong sunugin ang apoy sa kalan. Pagkatapos kumulo muli ang tubig sa tukor, malalaman ko ang sagot, natigilan ang panggalan, subalit, dahil sa sinabi ng matanda, bumangon na lamang siya at ginawa iyon. Makalipas ang 10 minuto, malaki ang apoy at muling bumukas ang tubig sa kaldero. Hindi na makapaghintay ang panggalan na tumakbo sa matanda at gustong malaman ang sagot. Ngayon lang halos tapos na ang mga isda. Kunin mo itong mga isda at mamaya na ako sasama. Itinuro ng matanda ang isang maliit na piraso ng isda na nilinis niya sa mesa, kinuha ang tekor para buhusan ng tubig, ipinagpatuloy ang paglalagay ng mga tuyong halaman sa mangkok, at sabay na umorder. Hinawakan ni panggalan ang kanyang ulo, "Lola," sumagot ng isang tanong at gumawa ng maraming mga trick, gayunpaman, upang hindi maantala, kinuha pa rin ng panggalan ang mga fillet ng isda sa kanyang kamay at lumakad. Ang Zia Wei ay talagang makakatulong sa Aaron na linisin ang halos, lalo na ang itaas na bahagi ng katawan. Siya ay halos ganap na naglinis, at napakamaalalahanin ay pinunit ang kanyang Amerikana sa mga piraso ng tela upang ibalot ang mga nalinis na sugat. Sa oras na ito, abala siya sa paglilinis ng errands fit. Nang makita ang panggalan na paparating, walang kamalay-malay na itinaas ni Zia Wei ang kanyang ulo,
tiningnan ang isda sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hinayaan niyang ibigay ito sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling bumigay si Zia Wei, bigla siyang huminto nang sinusubukan niyang gumalaw. Nataranta si Pangolin nang makitang nagbigay siya sa kalahati, ngunit biglang tumanggi, nang makita niyang nakatingin siya kay Aaron sa kama na may dilat na mga mata. Ito ay lubhang kakaiba. Ano ang problema? Pagtingin sa kanyang mga mata, biglang iminulat din ni Pangolin ang kanyang mga mata, at ang isda sa kanyang kamay ay halos mahulog sa lupa dahil sa kanyang pagkagulat sa oras na ito. Bahagya ding ibinoka ni Zia Wei ang kanyang bibig, hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Sa oras na ito, ang Aaron sa kama ay nakahiga pa rin doon na nakapikit, ngunit kumpara sa dati, ang Aaron ngayon ay ganap na naiiba. Hindi lang siya nagkaroon ng dating kutis na parang papel, bagkus, medyo namula pa ang balat at mukha niya. Paano magkakaroon ng patay na mukha sa sobrang pagdurugo? This is, anong nangyayari? Masaya si Zia Wei pero mas nagulat. Tumingin siya sa Pangolin at hindi makapaniwala. Tango din ang lalaking Pangolin. Sa pagkakataong ito, binalik niya ang tingin sa matandang nasa mesa. Obviously, ito lang ang itinawag ng matanda sa sagot. Kaya lang, paano mo nagawa? Ngumiti ang matanda at hindi man lang nagangat ng ulo. Ngayon, nagtatanong pa kayong dalawa. Ipinilig nila ang kanilang mga ulo na parang mga kalansing. Bagamat hindi ko alam kung bakit, ang pagbawi ni Aaron ay nasa harap niya at kailangang aminin ito. So, simula pa lang, sabi ko, ang isda na ito ay isang magandang sanggol, ngumiti ang matanda, saka inilabas ang mga halaman sa mangkok at dahan-daang naglakad. Sinulyapan niya si Aaron na nakahiga sa kama at mamulong, bagamat naayos na ang dugo. Hindi kayo dapat maging masaya ng maaga. Pagkarinig nito ay agad na tumigas ang ngiti sa magkabilang mukha. Tumingin siya kay Aaron na may pag-aalala at tumingin muli sa matanda. Walang gulo. Kung magising ba siya mula sa ganoong pinsala ay isang malaking hindi alam, at ang pagkakataon ay napakaliit. Hindi ba sinabi ko na nagligtas siya ng isang taon na halos parang bangkay 13 taon na ang nakalipas? Noong mga taong iyon, hindi ko ito ginamit, paraan, ngunit, kahit na sa wakas ay gumaling siya tulad ng isang bata, hindi siya makakatakas sa kamatayan, umiling ang matanda, dahil lang dito, kaya matapos iligtas ang Aaron, nag-alinlangan ang matanda. Natatakot siya na may nazayang siya, ngunit hindi ito iniligtas ng lalaki. Kung hindi, bakit mo pinagkakaabalahan ang masamang kapalaran? Sinong nagsabi sa kanya na iligtas ang sarili niya? Nang marinig ito, nahulog din sa low tide ang Pangolin at Zia Wei. Maliban kung, siya ay isang monghe, umiling ang matanda at umupo. Nang marinig ito, biglang natauhan ang 2 taong nawala. Nagmamadaling sinabi ni Zia Wei, Old Master, paano kung isa kang monghe? Mapait na ngumiti ang matanda at umiling, walang silbi, shit, sa pagkarinig nito, halos sampelan ng Pangolin sa ulo ang matanda. Sinong niloloko mo kapag buhay ang nakataya? Sa kabutihang palad, mabilis na tiningnan ni Zia Wei ang Pangolin upang huminahon, pagkatapos ay tumingin sa matanda at nagmamadaling sinabi, ngunit sinabi lang ng matanda, mapait na ngumiti ang matanda at bumantong hininga, iyan ay tama, dahil sa teoretikal na pagsasalita, ang monghe ay maaari talagang nasa katawan at magkaroon ng elixir field kung siya ay matino, maaari niyang himukin ang panloob na elixir na gumana, upang makontrol ang kanyang paghinga at pulso at pag-aayos. Naturally, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay kaysa sa mga ordinaryong tao. Marinig ito, nagkatinginan sina Zia Wei at Pangolin at nagmamadaling nagsabi, Elder, isa siyang monghe, kalokohan, kung siya ay isang monghe, noong ikaw at ako ay tumakas noong araw na iyon, kailangan pa niyang umasa sa inyong dalawa para tumulong sa paglipad na parang matanda. Malamig at mapang-asar na sabi ng matanda. Mapait na ngumiti sina Pangolin at Zia Wei. Sila ay hindi lamang isang monghe, kundi pati na rin ang pinakamahusay sa kanila. Sa pag-iisip nito, tumanggo sina Zia Wei at Pangolin sa isa't isa. Pagkatapos, ngumiti si Zia Wei at kumilos sa lugar, na natakot sa matanda na umupo sa lupa. Natulala ang matanda sa Pangolin at Zia Wei. Ngayon, Zia Wei ay nag-iisa daten operasyon sa turn kinuha ang matanda. Sa isang hukbo, at tumingin lamang sa matanda bilang isang tanga, ikaw, anong ginagawa mo? Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Sa oras na ito,
Bahagyang inilagay ni Zia Wei ang kanyang braso sa kanyang manggas, na sinundan ng paghampas ng mahabang espada. Sa maikling panahon, naghiwa siya ng malalim na butas ng dugo sa kanyang braso na parang jade. Unti-unting umagos ang pulang dugo sa kahabaan ng sugat. Sa oras na ito, si Zia Wei ay walang ginagawa. Inilagay niya ang sugat sa kanyang kamay sa bibig ni Aaron para mas maraming dugo ang damaloy sa bibig ni Aaron. Tulala ang matanda at tulalang tumingin kay Zia Wei. Ang batang babae ay mukhang katanji tangi at may banayad na asal. Mukha siyang maamong tao. Paano niya magagawa para makausap ang barbarian? Ngumiti si Pangolin, tinapik ang balikat ng matanda, tinulungan siyang tumayo, at mahinang nagpaliwanag. Ang dugo ni Zia Wei ay espesyal, na lubhang nakakatulong para sa Aaron. Sa partikular, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo, ngunit sa pangkalahatan ito ay isang katotohanan. Hanggat Aaron katao ang umiinom ng dugo ni Zia Wei, ang ilang mga sakit sa kanyang katawan ay maaaring pansamantalang maalis, at maaari niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan upang gumaling, kanyang sarili. Pagkatapos marinig ang Pangolin, ang matanda ay bahagyang o nawalan ng ulirat, at sinabing kakaiba, so mahiwagang. Awkward na ngumiti si Pangolin at walang ganang tumango. Iyon ay isang bagay. Gaano karaming dugo ang kailangan nito? Tanong ulit ng matanda. Sinulyapan ng Pangolin si Zia Wei. Hindi niya alam ang tanong na ito, dahil ito ang unang pagkakataon na sinubukan nila, at ang tiyak na halaga ay hindi malinaw. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw sa mga salita ni Ziaran, natatakot ako kahit na ang unang pagtatangka ay gumamit ng maraming dugo. Nang makitang hindi sumagot ang Pangolin, hindi na muling nagtanong ang matanda, bagkus ay tumabilang ito at tahimik na tiningnan ito. Pagkalipas ng ilang minuto, malinaw na si Zia Wei. Halata na ang ilang mga tao ay nagsimulang mawalan ng ulirat. Nakalagay ang kamay ng Jade sa bibig ni Aaron. Sa oras na ito, damaloy ang dugo sa isang malaking beach. Maraming tao na hindi pa nalasing sa bibig ni Aaron ang damaloy sa buong katawan ni Aaron sa mga sulok ng bibig ni Aaron at kinulayan ng pula ang malaking bahagi. Napatingin ang matanda kay Zia Wei at Pangolin. Hindi niya talaga matiis at sinabing, hindi ba? Nag-alala rin si Pangolin sa sitwasyon ni Zia Wei at tumingin kay Zia Wei. Gusto niyang tumigil sa pagsasalita. Siguro, baka mabilis. Sumagot si Zia Wei na may mapuputing labi at matinding paghihirap. Wala siyang tiyak na sagot, ngunit naaaliw lamang siya sa kanya. Kung magpapatuloy ito, hindi ko alam kung mabubuhay pa ba siya o hindi, pero babae, natatakot akong mawalan ka ng pag-asa sa madaling panahon. Kalimutan mo na, ang tinatawag na tulong sa mga tao hanggang sa wakas, ipadala ang Buddha sa sakanluran, o sasama ako. Pagkatapos noon, pumunta ang matanda kay Zia Wei. Pagkatapos ay dinampot niya ang isda sa kanyang kamay at inilagay ang mga basang berdeng halaman sa kanyang bibig upang nguyain. Halos kagaya ng dati ang ginawa niya. Maya-maya, tumalikod siya at tumingin kay Zia Wei at sinabing, ilagay mo rito ang iyong dugo. Natigilan si Zia Wei. Hindi ba ngayon lang din ganito? Baguhin lang ang kanilang dugo. Gayunpaman, tinitingnan ang matigas na mata ng matanda, masunurin itong ginawa ni Zia Wei at unti-unting ibinuhos ang kanyang dugo sa nginunguyang berdeng halaman. Matapos itong kunin ng matanda, binalot ng berdeng halaman ang dugo at inilagay pa rin sa hiwa ng karne ng isda. Pagkatapos, inilagay niya ang karne ng isda sa bibig ni Aaron. Kakaiba at tahimik na nagkatinginan sina Pangolin at Zia Wei, na nagsasabing hindi tanga ang mga tao. Mali yan. Kung tutuusin, ang operasyon ng matanda, ano ang pakay? Marahil ay hindi nila alam, ngunit isang bagay ang tiyak na ang isda at ang berdeng damo ay nasa kanyang mga kamay at naging isang mahiwagang bagay na makakapagpagaling sa lahat ng sakit. Pagkatapos maghagis, tiningnan ng matanda ang huling piraso ng isda sa kanyang kamay, inilagay ito sa kamay ni Zia Wei at bumantong hininga voice, sayang talaga ang kapalaran. Mawawala ang isda na bumalik kanina. Ito na ang huling kalahati. Papakainin ko ulit siya mamaya. Tumanggaw si Zia Wei. Maingat niyang ipinilig ang ulo. Tumayo ang matanda at muling umupo sa kanyang mesa. Maingat niyang nilinis ang maliliit na sirang isda na naiwan pagkatapos ng pagpili. Mabilis na umupo sina Pangolin at Zia Wei sa tabi ng Aaron at pinanood ang Aaron ng may kaba. Bamulong ang matanda, kung ang dugo ng babae ay talagang tulad ng sinabi mo,
Ngayon ay nakasalalay na lamang sa kanyang sariling kalooban upang mabuhay. Sigurado ka bang sapat na ang dugo? Kainahinalang sabi ng panggalan. Tumanggo ang matanda, huwag kang mag-alala, ito ay higit pa sa sapat. Nagkatinginan ang dalawa, bagamat talagang hindi sila naniniwala, naalala nilang ginamit din ng Aaron ang pamamaraang ito para mabilis na mamula. Sa wakas, tumanggo sila sa isa't isa at tumingin kay Aaron sa kama. Matandang, Ivory Storytelling Channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!